Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping self-love. Yes, friend, ikaw kung tatanungin ka, on a scale of 1 to 10, gaano mo kamahal ang sarili mo? Gaano mo kakilala ang iyong pagkatao? Gaano mo pinapahalagahan ang pagiging independent mo? Yung tipong kaya mong tumayo sa mga sarili mong paa, hindi mo kailangang umasa sa iba. Hindi mo kailangan ng ibang mag-aalaga sa'yo. Kasi alam mo na ikaw lang sapat na. Yabang! Di ikaw na. Ikaw na ang hindi nagkikrave sa pagkakaroon ng jowa. Ay, pero totoo yan mga yes friend. Self-love, ano nga ba ang kahulugan nito? Ito yung simple lang, di ba? Pagmamahal sa sarili, as simple as that. Katumbas din ito yung self-care. Self-care meaning yung pag-aalaga sa sarili. Kapag meron kang pagmamahal sa sarili mo, alam mo kung paano yan alagahan. Kapag meron kang pag-aalaga sa sarili mo, meaning mahal mo yung self mo. Yan. Diba? Pinaikot-ikot lang. Diba? Pwede mo namang gawin yan eh. Pwede mo yan gawin ng mag-isa. Ewan ko ba sa'yo kung bakit umaasa ka pa sa iba, naghahanap ka na mag-aalaga sa'yo, nagrereklamo ka na madalas kang gutom kasi walang nagpapaalala sa'yo na kumain ka na. Bahala ka sa buhay mo. Kaya mo na yan, di ba? Ang kulit-kulit mo, napanis na lang yung pagkain, hindi mo pa rin nakikilala yung tamang tao para sa'yo. Di ba? Kaya as early as now, you have to prepare yourself for something good. Kasi totoo naman, masarap na may mag-aalaga sa'yo na ibang tao. Masarap yung may makakaalala sa'yo sa mga ganitong bagay kung paano magiging okay, lalo yung well-being mo. But hindi mo pwedeng iasa yung kabuuang yun sa ibang tao. A big portion or a big part of love must come from you. Ikaw ang dapat mag-handle nun. Ikaw dapat ang nakakaalam ng best things for yourself. Diba? Di ba kasi preparation mo rin eh. Pag may dumating na tao sa buhay mo, at least you know how to be treated. You know what you deserve. Alam mo yung mga gusto mo na pagtrato sa'yo, di ba? Kasi kilala mo yung sarili mo. Kumbaga hindi ka lang magre-rely sa standard ng pag-aalaga at pagkalinga ng ibang tao. Paano kung barubal pala mag-alaga yung mapapangasawa mo? Diba? Paano kung hindi pala marunong mag-alaga yung jowa mo? Paano kung bare minimum lang yung matanggap mo? Tas wala kang idea kung ano ba yung gusto mo sa buhay mo. Wala kang idea kung ano ba yung self-love para sa'yo. Di nga. Diba? Mahalaga na alam mo kung ano yung nararapat para sa sarili mo. Yun lang naman yun eh. Yun lang yung main point ng ating usapan ngayong gabi. Diba? Na dapat alam mo yung pagmamahal sa sarili. Pwede nyo yung gawin kahit kailan, may jowa o wala, yung sarili mo, wag na wag mong kakalimutan na alagaan. Yun lang yun. Yun lang yung punto ng usapan ngayong gabi. Wag mo laging iasa sa iba yung responsibilidad mo sa sarili mo. Kasi alam nyo, magiging reflection din yan ng kung sino kayo. Diba? Halimbawa, ikaw sa sarili mo, halatang hindi ka marunong mag-alaga. Sa tingin mo, paano ka magkakajowa? Diba? Paano ka itatrato ng tama kung ikaw may nabulol na lang talaga siya. Ikaw mismo, B-boy, hindi mo alam kung paano magsalita ng tama. Charot. And then going back, diba? Ikaw, kung nakikita ng ibang tao na hindi mo alam kung paano i-treat ng maayos yung sarili mo, paano ka nila i-treat ng better? Or ng best? Diba? So, wag mong iasa sa iba yung mga bagay na dapat sa umpisa pa lang ikaw ang gumagawa para sa sarili mo. 30 anyos ka na, hindi mo pa alam yung pinagkaiba ng kanan sa kaliwa. Diba? Hindi mo pa kayang buksan na mag-isa yung bote or yung tubigan.
Hindi ka marunong magsuklay ng sarili mong buhok. O di ba yung mga ganong kasimpleng bagay na malaking factor sa pagpepresenta natin ng sarili natin sa iba. Kaya alam nyo, mahalaga talaga na marunong tayo maging independent, di ba? From the beginning, noong mga panahong bata pa lang tayo, yes, may nag-aalaga sa atin, but dapat from that moment on, natuto na tayo na okay, I am guided, I am being treated well, inaalagaan ako ng magulang ko. Pero, di ba, hindi naman habang buhay ganun yun. So meaning, those are guidance, those are tips kung paano mo yun gagawin on your own paglaon. Para just in case, kahit sino man ang dumaan sa buhay natin, iwan man tayo, talikuran tayo, kaya nating tumayo sa mga sarili nating paa. Hindi yung laging nakaasa tapos kapag iniwan nga, diba? So, bottom line, sa mabilisang usapan, mahalagang-mahalaga ang independence and maa-achieve mo yon kapag meron kang pagpapahalaga sa sarili mo, pagmamahal sa sarili mo. Yung simpleng pag-aayos ng buhok, kagaya na sinabi ko kanina, pagbili mo ng pampakinis ng mukha, pagpapabango, may ituturing niya yung self-care. That you value yourself. That you value how you present yourself to other people. Good start yan. Diba, nakikita nila na, uy, grabe, alagang-alaga niya yung sarili niya. Etong taong to hindi to dapat pabayaan, dapat din tong alagaan. Ganon. Yung maging presentable ka hindi lang sa itsura mo, kundi sa pananalita. Diba, self-care din yan. Kung paano mo bubuuhin at ihaharap yung sarili mo sa ibang tao, mahalagang-mahalaga yan kasi dyan sumasalamin yung kumpiyansa mo sa sarili mo at hindi yun pagiging madamot. Diba? Hindi yun pagiging makasarili na uunahin mo yung sarili mo, no? Sino bang uunahin mo? Kapitbahay mo? Yung nangungutang sa'yo, diba? More than anyone else, dapat unahin mo yung sarili mo. Kasi kapag maayos ka, maayos yung mentalidad mo, maayos yung pangangatawan mo, maayos ang lahat sa'yo, mas magiging capable ka to help other people and to extend the love that you have for yourself. Kasi paano ka nga namang matututunang mahalin ng iba, di ba? Kung sarili mo mismo nagpapabaya ka. Kaya sinasabi ko sa iyo, kapag mahal mo yung sarili mo, mas mamahalin ka ng ibang tao. Kaya nga nasabi ng kanta ni Miley Cyrus, di ba? I can buy myself flowers. I can love me better than you can. Ganun dapat, ganun ang kumpiyansa. Diba? Ibig sabihin lang nun, ako na lang ang mag-aalaga sa sarili ko kasi hindi kayo marunong. Pinapabayaan nyo ko, hindi yan ang deserve ko. Ganun. Kaya para sa mga yes friend natin na hanggang sa ngayon, iniisip nila na mukha silang kawawa, na nagmumukha silang napapabayaan kasi walang nag-aalaga sa kanila. Sus! Kaya mo na yan! Ano ka ba? Ano naman ang arte-arte? Adi umarkila ka ng caregiver. Charot. Tsaka hello, hindi ka na kinder, no, para maging alagain pa ng iba. Malaki ka na, panahon na para sabihin mo sa sarili mo na ako naman muna. Kaya ko to on my own. Wala akong jowa o meron. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Self-love, self-love, self-love. Pero, cancel yung self-love mo pag ako ang nag-alaga sa'yo. Rar. Nakatali ka nga lang, tapos ipapasyal kita sa BGC. Ginawang aso. Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, mahal ko rin ang sarili ko, kaya uuwi na po ako. Bye-bye. BBB na meaning bye B-Boy Bibo, dahil 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Yes, friend, oras natin 11:38. Good night, BB. Mwah, mwah.